Hindi ata magandang idea yan. Kapag pinain ng sarili mo, hindi kaya mas magiging agresibo to? Kapag may ginawa akong masama sa'yo, alam mo ang gagawin niya. Iisipin nito na mas mabuting mamatay na lang siya kasama mo, kaysa naman ikaw lang ang mawala sa mundo. Isa pa, alam kong baliw na baliw ito sa'yo. Kahit anong gagawin nito para hindi ka lang masaktan. Sa tingin mo ba mas magiging ligtas ang pinsan ko kapag nakita ka niya na sinasaktan ko? Tanong ni Alexander kay Sinaya saka napapailing. Hindi talaga magandang idea na takutin ng lalaki at gamitin si Sinaya dahil nalaman nila ng babae ay kahinaan ni Kendricks. Sabi mo nga, baliw at psycho ang lalaking yon na gagawin ng lahat para lamang makuha ang gusto niya. At hindi kagaya sa atin na normal mag-isip. Oo, meron siyang nararamdaman sa akin at ang tawag doon ay obsession. Ito ang isang susi para makuha natin ang loob niya. Hindi mo naman siya tatakutin o pagbabantaang saktan ako upang mailigtas mo ang pinsan mo. Hindi yon ang pinaplano ko. Bagkos, aakitin o kaya'y magiging sweet ako sa kanya upang guluhin ang isipan niya. Wala siyang kaalam-alam na kumukuha na pala ako ng impormasyon sa kanya. Magandang idea, hindi ba? Tanong ni Zenaya sa lalaki. Ang boses ni Zenaya napaka-confident, tinignan ni Alexander ng taimtimang babae. Bawat salitang binibitawan nito ay talagang napaka-intense, kahit na sobrang kalmadong tingnan, na para bang confident ito, na kaya nitong paikutin ng lalaki sa mga palad nito. Ang babaeng nasa harapan ni Alexander ay matalino, rasyonal kung mag-isip at kalmadong-kalmado. Wala siya nakikitang takot o pagpapanik man lang sa mga mata ng babae mula kanina. Tahimik lamang na hinahangaan ni Alexander ang babaeng nasa harapan niya. Ang ibig mong sabihin, aakitin mong lalaking yun para mawala to sa focus? Makakuha ng impormasyon kasama na doon kung nasan ang pinsan ko. At iligtas siya. Pagkatapos noon, dalawa tayong magpapabagsak sa lalaki, tama? Tanong ni Alexander. Marahang kinuha ni Sinayang isang baso ng juice na nasa harapan. Ininom niya ito at nang matapos ay dahan-dahan niyang inilatag to sa mesa. Ngumiti siya sa kanapailing, kasamang magpapabagsak sa lalaking yun. Napakalakas naman niya kung ganon. Kung tutuusin, kayang-kaya naman namin ang asawa kong lalaking yun. Ngunit wala pa kami sapat na ebidensyang nagtuturo kung talagang ang lalaking yun ang taong may kasalanan sa amin. Hindi ko naman kayang pumatay ng isang inosenteng tao dahil lamang sa isang suspicion. Pero once na malaman ko na siya nga talagang taong may kasalanan ng lahat na nangyari sa amin noon, hindi talaga ako magdadalawang isip na burahin siya sa mundo. So ano pa nga bang rason kung bakit ako nandito? Hindi mo naman pala ako kailangan. Natatawang tanong ni Alexander. So ano nga bang purpose ng babae kung bakit nakipag-deal ito sa kanya? Yan ang tumatakbo sa isip ni Alexander. Si Mr. Monte Carlo, I don't need your help. Actually, kayang-kaya naman namin pabagsakin si Kendricks Ford. Pero ang gusto ko lang, huminto ka sa pakikipagtulungan sa lalaking yon para mapabagsak kaming pamilya. Gusto ko lang na mapadali ang lahat. Alam na ni Zenaya kung anong sagot na lalaki sa deal nila. Hindi ito mag-aaya na kitain siya kung hindi ito pumapayag sa deal niya. Hindi naman siguro mag-aaksaya ng panahon at energy si Alexander kung hindi ang sagot nito, tama? Alam niya nag-aalala lamang si Alexander sa pinsan nito. Kung kaya't medyo hindi pa balanse ang desisyon ng lalaki. Nang marinig ni Alexander ang paliwanag ni Zenaya, ay umupo ng maayos ang lalaki. Sumingkit ang mga mata nito at tumingin sa babae. Kalmado, matalino, maganda ang plano. Talagang napakagaling ng babaeng ito. Talagang nakakahanga ang galing ng isang Sinaya Lisa Anderson. Pabirong sabi ni Alexander, bihira lamang isang babaeng katulad mo. Paano kaya kung hiwalayan mo si Mr. Kit Joaquin at sumama ka sa akin sa Spain? Pareho lang naman kaming dalawa. Matalino, may abilidad at matalinong negosyante. Sandaling kumunot ang noo ni Zenaya at pinalitan ng lalaking ito ang pinag-usapan nila. Kinaasan ni Zenaya ng kilay si Alexander. Nilalandi mo ba ako? May gusto ka ba sa akin, Mr. Alexander Monte Carlo? Sumilay ang ngiti ni Alexander, kinuha ang kape at ininom yun. Bakit? Hindi ba pwedeng magkagusto sa isang babaeng kahanga-hangang katulad mo? Hindi ba pwedeng magka-crush sa'yo? Bawal bang mag-express ng paghanga sa isang babaeng nasa harapan ko?
Besides, single naman ako. Pabirong sabi ni Alexander sa babae. Matapos yun itinignan niya ng maigi sa Sinaya. Hinihintay ang sasabihin nito sa kanya. Samantalang alam ni Sinaya nagbibiro lamang sa kanyang lalaki kung kaya't hindi siya nagpanik. Kalmado lamang siyang nakatingin dito. Well, hindi naman krimen na humanga sa isang babae, Mr. Monte Carlo. Alam mo kasal na ako kay Kit Joaquin pero nagkaroon ka pa rin ng nararamdaman para sa akin. Hindi ba't isang kamalian yon? Naistatwa naman si Alexander sa sinabi ng babae. Hindi niya inasahan na sasabihin niya sa kanya ni Sinaya. Hindi na lamang siya nagsalita, tinitigan lamang ang babae. Can we please stop talking nonsense, Mr. Monteverde? Sabihin mo sa akin ngayon, sino nga bang pinsan mo? Hindi naman nagaksaya pa ng oras si Alexander. Kinuha ang isang file sa daladala niyang attache case na naglalaman ng impormasyon tungkol sa pinsan nito. Ngunit ilalahad na siya ni Alexander ang file nang biglang may bumuhos na juice sa likuran ni Zenaya. Napasinghap ang dalawa nang makitang basang-basa ang likuran ng babae. Nadulas kasi ang waiter na naglalakad sa tabi nila kung kaya't bumuhos ang juice sa likod ng babae. What the? Sigaw ni Sinaya dahil sa sobrang gulat. Agad siyang napatalikod kay Alexander at hinawi ang buhok niya papunta sa harapan upang tingnan kung gaano kabasa ang likuran niya. Napapikit siya ng mariin dahil sobrang basang-basa iyon na halos parang naligo siya sa juice. Nalalagkit ang kanyang katawan kung kaya't masinawi pa niyang buhok at kagad na pinusod yon. Ang mukha ng waiter ay naging maputla nang makitang estado ni Zenaya. Parang isa itong basang sisiw at naligo sa juice. Agad na lumapit ang nadulas na lalaki at nanginginig na nagsalita. Pasensya na po. Pasensya na po. Ako po may kasalanan dahil hindi po ako nag-iingat. Ako na lamang pong bahala sa lahat ng kinain nyo. Pasensya na po talaga. Pasensya na. Kitang-kita niyang pamamawis ng noon ng waiter dahil sa nangyari. Talagang sobrang takot na takot ito dahil sa nangyari kay Zenaya. Kumunot ang noon ni Zenaya sa kanapahinga ng malalim. Tumango lamang siya sa lalaki at nagsalita ng kalmado. Okay lang. Basta't mag-iingat ka na sa susunod. Nang marinig yun, napahinga ng maluwag ang waiter at mabilis na nalinis ang kalat na ginawa nito. Kumuha rin ito ng isang malinis na tuwalya at ibinigay kay Zenaya. Hindi naman yan ginamit at bagong-bago. Sa itaas kasi ng restaurant nila ay hotel na. Nakatalikod pa rin si Zenaya kay Alexander kung kaya't kitang-kita ng lalaking balikat nito. Sandaling napatitig siya dito at napasingkit ang kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang tumayo't nilapit ang mukha sa balikat ng babae. May 3 paru-paro ang nakaukit doon, ngunit kapag tinititigan mo ng mabuti, meron itong balat na para bang isang phoenix style. Sa puntong biglang kinabahan at tumibok na mabilis ang dibdib ni Alexander. Para ba siyang naistatwa sa kinatatayuan at naging isang malaking bato doon? Unti-unting lumaki ang mga mata ni Alexander na makitang isang balat na nakaukit sa balat na Zenaya. Ang pamilyar na balat na sumisimbolo sa pagkakakilanlan ng pamilyang Monte Carlo. Sumikip lalong puso ni Alexander nang maalalang sinabi ng mga magulang ng pinsan niya, bago pa man ito nalagutan ng hininga. Sa balikat, merong balat ang pinsan mo. Isang parang phoenix na tanging ang mga Monte Carlo lamang ang nagkakaroon nun. Hanapin mo siya, Alexander. Parang awa mo na. Yan ang huling salitang binitawan ng ama ng pinsan niya sa kanya. Si Zenaya, ang nawawala niyang pinsan? Ilang segundo rin siyang nag-isip, ngunit talagang totoo ang nakikita. Nakatitig pa rin siya sa balat ng babae habang pinupunasan itong likod na nabasa ng juice. Talagang ito ang nawawalang pinsan niya. Ang balat na parang phoenix ay ang pamilyang Monte Carlo lamang ang meron sa buong mundo. Si Zenaya nga ang pinsan niya. Ito nga ang pinsan niya. Nakaramdam na matinding tuwa ang lalaki. Doon na nag-sink in ang lahat. Simula na nakita niya ito at nakaramdam siya ng pagkakomportable sa babae. Tipong hindi niya mapaliwanag kung bakit gusto niya itong makita at makasamang muli. Para bang nakaramdam siya ng parang magnet na hinihila siya sa babae na kahit umoo siya at tinanggap niyang deal ni Kendrick sa kanya at nalaman niyang asawa to ni Kit Joaquin ay nakakaramdam siya ng disgusto sa kanyang puso. Na para bang ayaw niya saktan nito. Talagang ayaw niya makagawa ng masama dito dahil hindi niya kayang makitang nasasaktan ito. Yun pala, ang babaeng nasa harapan niya ay walang iba kundi ang nawawalang pinsan niya. Ang pinsan niyang ilang taon na niyang hinahanap. Simula nung sanggol pa lamang ito. Hindi maipaliwanag ang sayang nararamdaman ni Alexander. Sobrang hindi siya makapaniwala na sa wakas ay natagpuan niya ng nawawala niyang pinsan.
The fact na mutik na niya nang masaktan ng kanyang pinsan ay talagang nagpadurog sa kanyang puso. Halo-halo ang nararamdaman ni Alexander sa mga oras na yon. Ano nga ulit ang sinabi niya kanina kay Zenaya? Napaawang ang labi niya nang maalalang sinabi niya dito. Pumangit ang mukha ni Alexander habang nakatitig siya babae. Naalala niya kung paano niya sabihin sa babae na hiwalayan ang asawa nito, ang brother-in-law niya at sumama sa kanya sa Spain. Napapamura na lamang si Alexander sa kanyang isipan. Paulit-ulit niyang sinasabi ang bobo at tangang kanyang sarili. At nagbiro pa talaga siya sa pinsan niya ng ganon. Napatampal na lang si Alexander sa kanyang noo. Ang file na naglalaman ng impormasyon tungkol sa kanyang pinsan ay basang-basa na. Hindi niya alam kung kukunin niya pa ba ito o ibabasura na lamang. Talagang nakakaramdam siya ng sobrang kahihiyan at pagsisisi dahil sa mga sinabi niya sa pinsan niya. Hindi niya alam kung paano nga ba sasabihin sa babae ang nalaman niya. Kapag nalaman ito na magpinsan sila at maalala ang lahat ng ginawa at sinabi niya sa babae, ay talagang kakamuhian siya nito. Sa puntong yon, hindi na malay ni Sinay na kanina pa pala nakatingin ng lalaki sa kanya dahil busy siya sa pagpupunas ng kanyang balikat at likod. Nang matapos sa pagpupunas ay kinuha ni Sinay ang file na nasa harapan niya kanina ay nasa loob ng attache case ni Alexander. Ngunit may malakas na parsang humila sa files na yon. Napalingon si Sinay at unti-unting kumunot ang noo. Nalilito niyang tinignan ng lalaki. Nang makitang itinago ni Alexander ang files na balibag sa attache case nito ay napaawang ang labi niya. "Wait, anong ginagawa mo, Mr. Monte Carlo?" Tanong ni Sinaya sa lalaki. Ni hindi man lang nagawang tumingin si Alexander kay Sinaya dahil sa sobrang hiya. Nagpapanik itong isinara ang attache case at nanginginig na nagsalita. Pasensya na. Pasensya na, Zenaya, pero may naalala lang pala akong importanteng meeting ngayon." Tumingin ang lalaki sa relo nito. "Kailangan ko nang bumalik. Late na pala ako." "Pasensya na ulit, mauna na ako." Matapos sasabihin yon ay nagmadaling lumabas si Alexander sa restaurant. Iniwan si Sinay na nagtataka habang nakakunot ang noo. Okay lang ba yon? Ang weird naman ng lalaking yon. Sambit ni Sinaya sa sarili. Bakit nagmamadali ang lalaking yon? Kahit na anong isiping dahilan ay hindi talaga mag-gets ni Sinayang sandaling pag-alis ng lalaki kanina. Hindi rin siya matingnan na para bang nahihiya ito sa kanya. So anong meron? Napabuntong hininga na lang ang babae saka napailing. Inayos ang kanyang sarili at mabilis na umalis sa restaurant para umuwi sa mansyon para magpalit ng damit. Sa Sanders Company, hawak-hawak ni Jared ang isang file habang naglalakad patungo sa office ni Kit Joaquin. Napapangisi siya habang binabagtas patungo ang office ng amo. Nang makapasok ay mas lalong lumaki ang ngiti ni Jared kay Kit. "Boss, tagumpay pong plano natin." Matapos kunin ni Alexander ang 3 magagaling na empleyado sa kanyang kumpanya, hindi siya nagdalawang isip na paghigantihan ito. Hindi lang 3, ngunit triple ang kinuha niyang magagaling na empleyado sa kumpanya nito. Talagang hindi siya magpapatalo sa lalaking yon. Nauna tong kalabanin siya kung kaya't binabalik niya lang ang ginawa nito sa kanya. Nang marinig ang report ni Jared sa kanyang napatango ang lalaki, hindi man lang nilingon ng kanyang assistant dahil busy siya sa pagbabasa ng file na inabot nito sa kanya. Nang matapos nilingon niyang lalaki, binalik ang file at nagpasalamat. Yumuko si Jared bilang paggalang at mabilis na umalis sa office ng amo. Sa kabilang banda, nakatanggap ng tawag si Alexander sa kanyang sekretarya. Sa katunayan, kanina pa ito tawag ng tawag sa kanya, ngunit hindi niya ito nasagot dahil busy siya sa paglalaro ng golf. Nang marinig ni Alexander na may matinding problema ang kanyang kumpanya, hindi na siya nagtaka doon. Alam na niya kung sinong may kagagawan ng nasabing problema. Sumilay lamang ang ngiti sa kanyang labi habang napapailing. Talagang naisip niya nang maghigante sa kanya si Kit Joaquin. Ngunit kalimutan na dahil nito naman ang brother-in-law niya o ang asawa ng pinsan niya. Hahayaan na lamang siguro niyang ginawa nito since siya naman ang unang kumilos upang bigyan ito ng problema. Natawa siya ng mahina. Hindi lang 3, ngunit triple pa sa 3 empleyadong nakuha nito sa kanya. Well, it doesn't matter anyway dahil siya naman ang nauna. Nang maalala niya kung paano niya guluhin ang mag-asawa, hindi niya napigilang makaramdam ng konsensya. Hindi niya rin kasi alam na si Sinayang nawawalang pinsan niya. Naalala niya mga maruruming salitang sinabi niya sa kanyang pinsan dati. Ang pagbigay niya ng black card dito at ang pagtangkang saktan nito gamit ang kapangyarihan niya. Habang sumisink in ang lahat ng iyon ay unti-unti niyang nilalamon ng konsensya.
at galit sa sarili. Hindi niya napigilang mapatampal dahil sa sobrang katangahan niya. Ano na lamang ang sasabihin niya kapag nalaman itong sila ay magpinsan? Paano niya maipapaliwanag ang lahat ng ginawa niya sa babae? Napahilot siya sa kanyang ulo dahil nananakit na naman ito. Stress na stress siya dahil sa pinagagawa niya noon. Pero sa kabila ng stress ay nakaramdam pa rin ng kagalakan si Alexander. Masayang masaya siya dahil sa ilang taon niyang paghahanap sa pinsan niya ay sa wakas nahanap niya na to. Sa kabila ng lahat ng paghihirap at effort na ginawa niya ay nahanap niya ng nawawala niyang pinsan. Hindi rin niya mapigilang maluha dahil sa sobrang sayang nararamdaman. Siguro sobrang saya rin ng mga magulang ni Sinaya dahil sa wakas nakita niya ng anak na nawawalang anak nito. Agad niyang kinuhang telepono upang tawagan ng isang numero. Butler Patton, nahanap ko ng young lady. Si Butler Patton ay matagal na ring naninilbihan sa kanilang pamilya kung kaya't alam nito ang history nila. Siya ang naging kanang kamay ng kanilang lolo kung kaya't naging malapit na rin ito sa kanya. Nang marinig ang sinabi ni Alexander ni tahimik si Butler Patton. Hindi makapaniwalang ng young lady na wala ng ilang taon ay nahanap na. Ano? Nahanap mo ng young lady? Rinig na rinig ni Alexander ang panginig ng boses ni Butler Patton. Oo, at ang pinsan ko at ang sikat na doktor sa buong mundo na si Dr. Miracle. Si Sinaya Lisa Anderson, sagot niya sa lalaki habang napatangu-tangu pa. Kumunot ang noon ni Butler Patton. Yung asawa ng negosyanteng si Joaquin Anderson? Yes, kitang-kita kong phoenix mark sa kanyang balikat kahapon. Hindi ako pwedeng magkamali dahil meron si lolo ng ganon pati na si tito. Alam mo naman kaming mga Monte Carlo lamang ang nagkakaroon ng ganyang marka sa katawan. Kaya talagang sigurado ako na siyang nawawala kong pinsan. Nang marinig ang sinabi ni Alexander ay nag-isip ng malalim si Butler Patton. Sigurado ka na ba talaga dyan, Alexander? Hindi kaya namamalikmata ka lang? Kailangan na muna nating makumpirma talaga na siya ang pinsan mo. Alam mo namang malaking pangalan ng young lady. Mas mabuting makasigurado tayo. High-tech ng technology ngayon. Paano kaya kung magpa-DNA test kayong dalawa para hindi tayo magsisi na mas makasigurado at hindi tayo magsisisi sa huli? Suhestyon ni Butler Patton. Hindi sa hindi to naniniwala pero kailangan ng malakas na katibayan na nagsasabing magpinsan ngang dalawa. Matapos na marinig ni Alexander ang suggestion ni Butler Patton ay talagang sumang-ayon siya. Sa bagay, kailangan pa rin nila ng malakas na ebidensya para hindi siya magsisisi sa huli. Tumango si Alexander sa nagsalita. Tama ka nga Butler Patton, I'll do your suggestion. Kikitain ko siya mamaya. Samantala sa Miracle and Joaquin Hospital, si Sinay nakaupo lamang sa kanyang swivel chair at maghapong nandoon sa kanyang office. Pinagbawalan rin kasi siya ng kanyang asawang mag-perform ng surgery sa pasyente dahil nga buntis siya na sinang-ayon na naman ni Lucas. Wala siyang nagawa, kundi ang sumunod na lamang dito. Ngayon ay tapos na siya sa pag-aaral ng sakit ng isang pasyenteng major client niya. Napasandal siya sa kanyang upuan at uminat-inat. Maya-maya pumasok si Lucas sa kanyang office. Humihingal ang lalaking lumapit sa kanya. Kita ang pamomroblema ng lalaki habang nakatingin sa kanya. Nandito na naman si Alexander Monte Carlo at hindi ko alam kung anong pakay niya. Tinatanong ko kung bakit siya nandito ngunit hindi niya man lang ako pinansin. At dire-diretso umakyat papunta dito sa office mo. Kahit na anong sabihin ko sa kanya, ayaw pa rin tong makinig. Tanginang lalaking yun, ang sarap pagsusuntukin. Kitang-kitang inis sa mukha ni Lucas habang nagsasalita ito. Napabuga ng hangin si Sinay at napatango kay Lucas. Naiintindihan ko. Ako nang bahala sa kanya, Lucas. Pakisabi na lamang na pumasok dito sa opisina ko at bumalik ka na lang sa trabaho mo. Salamat. Hinintay ni Sinaya na pumasok sa loob ng kanyang office si Alexander. Maya-maya ay bumukas ang pinto ng kanyang office at niluwa noon si Alexander na ngayon ay nakayuko habang naglalakad ito. Napakunot ang noon ni Jenaya dahil sa biglang pag-iiba ng kilos nito. Mr. Monte Carlo, maupo kayo, sabi ni Jenaya habang tinuturong sofa sa kanyang harapan. Nang makaupo si Alexander ay tumayo rin si Sinaya upang umupo sa katapat nitong sofa din. Napapapikit-pikit pa si Alexander habang nag-iisip ng malalim. Napatingin ng lalaki kay Sinaya, ang pinsan niya matagal niya nang hinahanap. Nakaramdam na matinding emosyon si Alexander habang ang mga mata nito ay namamasa na rin. Ngunit sandaling napukaw ang atensyon ng kinuha ni Sinaya sa gilid ng mesa
ang tea at sinalinan siya nito. Mr. Monte Carlo, masarap ang tea sa hapon, nakangiting sabi ni Sinaya sa kanya. Doon niya lang naalala ang kanyang pakay sa babae. Kailangan niyang makuha ang isang strand ng buhok ng babae upang magamit to sa DNA test na ipapagawa niya para malaman niyang tunay na pagkakakilanlan nito. Huminga ng malalim si Alexander at kinalma ang sarili. Napangiti sa babae saka napatango. Maraming salamat, Mrs. Anderson. Kaya lang naman talaga kinausap ni Sinaya ang lalaking ito dahil gusto niyang malaman kung ano ba talagang sagot nito sa inoffer niyang deal. Wala kasi siyang natanggap na malinaw na sagot sa lalaki kahapon. Tumikim si Sinaya at nag-umpisang magsalita. Kahapon, basta-basta mo na lang akong iniwan ng walang dahilan. Gusto ko lang itanong ulit kung sino ba yung nawawalang pinsan mo at gusto mo pa bang makipagsabuatan sa amin ng asawa ko? O hindi na? Wala kasi ako natanggap na malinaw na sagot mula sa'yo. It seems like may nakita kang multo dahil sa reaction mo kahapon. May nangyari ba, Mr. Monte Carlo? Tungkol ba yun sa pinsan mo? Kunot noong tanong ni Sinaya sa lalaki. Sandaling natigilan si Alexander nang marinig ang sinabi ng babaeng kaharap niya. Totoong tungkol sa pinsan niya ito pero nalaman niya kasing ito ang pinsan niya. Subalit hindi pa itong tamang panahon para sabihin ng totoo kay Sinaya. Dahil kailangan pa rin niya ng makasigurado. Kaya nga siya nandito upang kunin ang strand ng buhok nito. Subalit ang malaking katanungan, paano? Nang maalala ang nangyari kahapon ay napangiwi si Alexander. Napaawang ang kanyang labit naghahanap ng magandang rason para sa babae. Napakamot na lamang siya ng ulot na tawa ng mahina. Nang makitang reaksyon ng lalaki hindi maiwasang mapakunot ng noo si Sinaya. Talagang nagtataka ang babae dahil siya mga ikinikilos nito. Mr. Monte Carlo, mukhang wala ka naman natang balak na sagipin ang pinsan mo laban kay Kendricks Ford. Seryoso kitang tinatanong pero tumatawa ka lang. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, Alexander. Pinagtitripan mo ba ako? Hindi ako kagaya ng mga babaeng nakakasalamuha mo. Ayaw ko rin pinaglolo ko lamang ako. Kung wala kang sasabihin, pwede ka nang lumabas ng opisina ko. Isa lang naman ang gusto kong malaman, 2 sagot lang ang pagpipilian mo. Oo at hindi. Mahirap bang sabihin yon? Kahapon pa talaga nayayamot si Sinaya sa lalaking ito. Nang marinig ang lahat ng sinabi ni Sinaya ay talaga namang nagpanik si Alexander. Pulang-pula rin ang mukha nito pati na ang 2 tenga. Hindi ko namang sinasadya. Utal-utal na sagot ng lalaki. Putol yun dahil hindi niya alam ang sasabihin pa sa babae. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag dito kung bakit nagkakaganon siya. Sa huli yumuko na lamang si Alexander at napahinga ng malalim. Pasensya ka na, Mrs. Anderson. Gusto ko lang malaman mo na hindi ko sinasadyang lahat ng pinagsasabi ko sa iyo noon. Sana'y mapatawad mo ko. Mas lalong kumunot ang noon ni Sinaya dahil sa sobrang kalituhan. At ngayon, humihingi ito ng sorry sa kanya? Bakit? Ano nangyari sa isang confident at arroganting si Alexander Monte Carlo? Bakit biglang naging mabait at magalang ito sa kanya? Magsasalita sana si Sinaya ngunit naunahan siya ng lalaki. Wait, pwede ko bang makuha ulit ng XYZ account mo? Gusto ko talagang... Mr. Monte Carlo, ano nangyayari sa'yo? Kanina humihingi ka ng pasensya, ngayon pati XYZ account ko, hihingiin mo? The answer is no. Mukhang nagsisisi ako na kinausap pa kita ngayon. Wala akong mapapala sa'yo. Nang marinig ang sinabi ni Sinaya, napakamot na lang sa batok si Alexander. At hindi alam ang sasabihin sa babae. Talagang sinisisi niyang sarili kung bakit sobrang palpak niya ngayon. Nasisiraan na ba siya ng ulo? Dapat hindi niya nakinuha ang XYZ account ng babae dahil magkakaroon na naman ng idea to na baka interesado talaga siya. Ang imahe niya bilang pinsan nito ay sirang-sira na. Mag-isip ka nga, Alexander, saad niya sa kanyang isipan. Napailing si Alexander, kailangan niya mag-concentrate kung paano kukuha ng strand ng buhok ng babae. Maya-may nakaisip siya ng magandang plano. Dahan-dahan niyang kinuhang maliit na kutsarita sa tiyan at hinalo-halo yon. Nang matapos ay sadya niyang hinulog yon. Napunta sa paanan ni Sinaya. Isang tunog ng pagkahulog ang narinig nila sa sahig. Oops! Sorry, Mrs. Anderson. Pwede mo bang kunin ang kutsarita? Pasensya ka na ulit. Hindi na nag-isip pa sa Sinaya. Kinuha nitong kutsaritang nasa paanan kung kaya't napayuko ito. Nang makitang yumuko si Sinaya, mabilis na tumayo rin si Alexander sa pagkakaupo. Tahimik niyang kinuhang strand ng buhok sa puting coat na suot-suot ng babae. Kanina'y kitang-kita niyang mahabang buhok na nakadikit sa coat nito.
Dahil sa sobrang kabay, mabilis na kinuyom ni Alexander ang kamao para hindi mahulog ang buhok na hawak-hawak niya. Nakahinga siya ng malalim dahil hindi siya napansin ng babae. Samantalang si Sinaya naman ay kinuwang kutsarita at nilagay yun sa mesa. Walang kamalay-malay sa ginawa ni Alexander. Dali-dali namang napatay yung lalaki, talatang nagpapanik. Mrs. Anderson, kailangan ko na palang bumalik sa hotel. Meron pa akong importanteng gagawin. Mauna na ako. Magsasalita pa sana si Sinaya na mabilis itong umalis sa kanyang office. Naiwan ulit ang babaeng nakakunot ang noo at nagtataka. Anong problema ng lalaking yun? Nababaliw na ba to? Gago ba siya? Bulong ni Sinaya sa sarili.